Ako si Lorlyn Garcia Velade, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, taas pasahe ng mga provincial bus, epektibo na. DOTR iginiit na ligtas ang mga tren ng MRT-3. Presyo ng bigas nagbabadyang tumaas kasunod ng krisis sa langis. OVP pop-up exhibit inilunsad ni VP Sara Duterte. Ilang kongresista umalma sa pamamahala ng budget ngayong krisis. Fuel subsidy ikakasana, fair hike asahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB simula nung Sabado, March 14 ang taas pasahe sa mga provincial public utility bus. 35 sentimo ang ipinatupad na aumento sa kada litro sa air-conditioned, super deluxe at deluxe provincial bus. Habang 45 sentimo naman ang dagdag singil sa kada kilometro sa luxury provincial buses. Para naman sa ordinary provincial bus, piso ang idinagdag sa base fare habang 30 sentimo naman na dagdag sa kada susunod na kilometro. Paliwanag ng LTFRB, pansamantala lamang ang naturang taas pasahe upang makatulong sa mga bus operators na makasabay sa tumataas na gastusin sa operasyon. Samantala, aprobado na rin ng LTFRB ang taas pasahe sa mga jeep city bus at iaanunsyo na lamang ang magiging pamasahe bukas. Samantala, tiniyak naman ng Department of Transportation o DOTR sa publiko na ligtas ang mga tren ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT-3. Ito ay matapos ang natanggap na batikos mula sa Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Saan niya ay pagpayag ni MRT-3 General Manager Mike Katapi na pag-operate ng 4-car trains sa kabila ng umano'y safety concerns. Sa pahayag ng DOTR, iginiit nitong lahat ng train sets ng MRT-3 ay dumaan sa masusing technical evaluation at hindi umano nila ikokompromiso at ng maintenance provider na Sumitomo Corporation ang kaligtasan ng mga commuter. Dagdag pa nito, pumasa rin umano ang sistema nito sa pagsusuri ng International Rail Consultant na SISTRA. Bukod pa rito, itinanggi rin ng DOTR na hindi pa handa para sa deployment ang Chinese-made na Dalian train sets at may sapat din umanong kaukulang pagsasanay ang mga driver ng tren. Sa ibang balita, kasunod ng kasalukuyang pandaigdig ang krisis sa langis dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Nagbabadya ring tumaas ang presyo ng bigas. Posible umano ang umentong nasa 2 piso kada kilo. Nauna nang inihayag ng Department of Agriculture o DA na apektado rin sa sitwasyon ang presyo ng bigas dahil gumagamit ng langis ang sektor mula sa pag-ani hanggang sa transportasyon. Limitado rin umano ang delivery ng kasalukuyang stock ng bigas dahil nalilimitahan ang pagbiyahe ng ilang mga trader at wholesaler dahil sa mahal na petrolyo. Samantala, kasalukuyang nasa 850 metric tons ang iniangkat na bigas sa unang 2 buwan ng taon at hindi ito sapat upang magkaroon ng bahagyang pagbaba sa presyo. Sa halip, kulang pa dahil 1.1 million metric tons ang demand kada buwan sa buong bansa. Para po sa ating ulat panahon, patuloy pa rin umiiral ang amihan na magdadala ng mahinang hangin.
Pag-ulan at malamig na panahon sa buong Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Caraga. Habang localized thunderstorms naman ang nakakaapekto sa panahon sa natitirang bahagi ng Mindanao. Samantala, posibleng magtagal ang lamig na dala ng amihan hanggang Miyerkules bago magsimula ang maalinsangang panahon na dulot naman ng easterlies. Susunod sa News Force. OVP Pop-Up Exhibit inilunsad ni VP Sara Duterte. Ilang kongresista umalma sa pamamahala ng budget ngayong krisis. Higit sa 235 milyong halaga ng kontrabando timbog sa Batangas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.